Mahilig ka ba mag-laser pointer? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga pwedeng masamang epekto ng laser pointer sa ating mga mata. Tara, let's discuss. Madalas nang nagagamit ang laser pointer sa panahon ngayon. Ginagamit ito ng mga teachers, lecturers, pati na sa mga bata at pet owners para laruin ang kanilang mga alaga. Minsan nga ginagamit na ito para magbiro or mang-asar at tinututok na sa mga mata. Pero ang tanong, safe nga ba ito na itutok sa mata ng iba or delikado ba ito? Ang laser pointer ay isang handheld na device na naglalabas ng concentrated na beam ng ilaw. Unlike ordinary flashlight na sabog or nakakalat ang ilaw, ang laser pointer ay naglalabas ng isang diretso at concentrated na liwanag. Kahit maliit lamang ang itsura niya, ay ang laser pointer ay napaka-powerful. Ang laser pointer ay kinakategorize sa ilang klase. Ang class 1 and 2 ay very low power lang at kadalasan ay safe naman ito sa mga mabilisang exposure. Ang class 3A at 3B ay mas powerful na at pwede itong makadamage sa ating mga mata pag ikaw ay direktang na-expose dito. Ang class 4 ay mga industrial lasers na pwede kang magkaroon ng risk ng eye at skin burn. Ang problema, sa mga online shopping sites ay nagbebenta sila ng mga unregulated na high-power laser na mas delikado sa mga laser pointer na ginagamit sa classroom. Pero paano nga ba ito nakakaapekto sa ating mga mata? I-review natin ang eye anatomy. Ang ilaw pag pumasok sa ating mga mata ay unang tatama ito sa cornea na pinakaharap na parte ng ating mga mata. Papasok ito sa may butas which is the pupil at tatagos sa lens na nasa likod ng pupil para tumagos ito papunta sa retina na siyang dapat ay dun siya tatama. Ito ay para ma-convert yung light energy to signals para maipadala ito sa ating mga utak at makakita tayo ng malinaw. Ang cornea at ang lens ay nagsisilbing magnifying glass para matutok ang ilaw sakto sa retina. Pero kung yung laser beam ay sobrang concentrated, ay magsisilbi itong magnifying glass na parang tinutok mo sa ilalim ng araw na pwedeng makasunog sa papel. Anong mangyayari? Masusunog ang papel. Ganon din kapag nangyari ito pagpasok ng ilaw or ng laser beam sa ating mga mata, ay pwedeng masunog ang retina in just a fraction of a second. Sa mga studies, yung mga blue at green na lasers ay mas delikado kasi mas mabilis itong maabsorb ng ating mga retina. Kaya tandaan na yung mga lasers na mukhang laruan ay pwedeng mag-cause ng irreversible damage sa ating mga retina. Hindi ito pananakot lamang. May isang kaso sa Greece noong 2019 sa isang 9-year-old na batang lalaki na tinamaan ng green laser sa kanyang mata. Ang resulta ay nagkaroon ng permanent na central scotoma or hindi na makakita sa sentrong paningin niya dahil nasunog na ang macula. Sa UK naman ay merong mga bata na nagkaroon ng retinal surgery dahil sa paglalaro ng laser pointer na nabili online. Kahit yung mga pets nyo na ma-expose sa ganitong mga laser ay pwede magkaroon ng severe damage sa kanilang mga paningin. At pwedeng hindi mo kagad maramdaman yung pagbabago sa iyong paningin. Wala kasing mga pain receptors ang ating mga retina. At minsan ay mga ilang oras lamang ay mararamdaman na nila ang paglabo ng kanilang mga paningin or meron ng pag-itim sa parte ng kanilang mga paningin. Pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung mga pwedeng epekto ng laser pointer sa ating mga mata. Para sa short-term na effect ay pwede tayong makaramdam ng temporary na flash blindness. Yung parang nasilaw ka sa flash ng camera. Pwede rin magkaroon ng glare or pagkasilaw at after images.
Para sa long-term effects naman ng strong exposure sa ganitong laser ay pwedeng magkaroon ng retinal burns na pwedeng mag-lead sa permanent scotomas or parang mga blind spot or pag-itim sa parte ng iyong paningin. At pwede rin magkaroon ng macular damage na siyang maaapektuhan ang iyong sentrong paningin. At pwede rin mabawasan ang iyong contrast sensitivity na pwedeng mahirapan ka na sa pagbabasa at night driving. Unlike kapag ang cornea ang tinamaan ay pwede itong mag-heal, ang retina ay hindi pwede. Wala kasi tayong mga stem cells na pwedeng mag-regenerate ng mga photoreceptors sa macula. Kaya ito ay magkukos ng permanenteng damage. Sa ibang field, ang laser ay pwede ring maging delikado. Dahil ang laser pointer na tinutok kunwari sa eroplano ay pwedeng makadistract at mag-cause ng temporary blindness sa mga piloto. Ito yung tinatawag na laser strike. Sa US lamang ay nag-report ang FAA ng 9,000 laser incidents sa 2022 lamang. Kaya illegal doon yung pagtutok ng laser sa mga sasakyan at aircrafts. Dito sa Pilipinas ay maraming laser pointers ang pwedeng mabili online o kaya sa mga tiyangge. Walang quality control, wala ring power labeling, na akala mo harmless, yun pala class 3B na pala. Kaya nakakita tayo ng mga bata na nakikipaglaro at nangaasar na nagtututok ng laser pointer sa mga kalaro nila. O di kaya sa kanilang mga alaga na aso at pusa. Ang hindi nila alam ay pwede itong makadamage sa mata ng kanilang mga tinututukan. So ano yung mga pwede nating gawin? Unang-una ay dapat never nating itututok ang laser pointers sa mata ng ibang tao o hayop. Kahit biro lamang ay dapat hindi natin ito gagawin. Pangalawa ay i-check nyo yung label. Huwag na huwag kayong bibili ng mga more than or mas malala pa sa class 2, lalo na kung gagamitin nyo lamang ito sa presentation nyo sa loob ng classroom. Pangatlo ay dapat hindi kayo bibili ng mga unregulated na mga laser pointers online. Lalo na yung mga green at blue na lasers na sobrang liwanag. At number 4 ay iiwas itong ibigay sa mga bata at ipaliwanag sa kanila na delikado ito kapag tinutok sa mata ng iba. And lastly, kapag ikaw ay na-expose sa laser, aksidente man yan or sinadya, ay magpa-check up kagad sa mga ophthalmologist para malaman kung gaano kalala ang damage na naidulot nito. Magpa-check up kayo kagad at huwag nyo nang hihintayin na lumabo muna ang inyong mga mata. Ang laser pointer ay hindi laruan. Kahit maliit itong device ay pwede itong mag-cause ng permanenteng retinal damage sa ating mga mata na pwedeng makabulag kung aabusuhin. Tandaan na light can guide but a wrong light can make you blind. So next time kapag nakakita kayo ng lasers online or sa kanto ay magdalawang isip na kayo. At dapat proteksyonan ninyo ang inyong mga paningin dahil pag ito ay nawala na, ay wala na itong kapalit. Kung may natutunan kayo today, ay i-share nyo lang ang video nito para marami ang mas maging aware sa danger ng laser pointers. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga pwedeng masamang epekto ng laser sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.